Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. 11 senatorial lamang mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kinampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rally ng administration candidates sa Cavite at Laguna. Hindi kasama sa 11 ang ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na absent din sa naturang sortie. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Ayon naman si Senadora, walang problema sa kanya kung hindi siya nabanggit ng kanyang kapatid na si PBBM. Matagal na rin niya silang hindi nagkakausap na magkapatid. Yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. Hataw Balita ngayon. Maraming nabunyag sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy Marcos hinggil sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon sa mambabatas, hindi niya inakalang mas marami pang maisisiwalat sa pagdinig na layon lamang anyang magkaroon ng kaliwanagan ang pangyayari. Gayunpaman, nilinaw ng senadora na wala siyang balak na siraan ng administrasyon sa pagsasagawa ng naturang pagdinig. Hataw Balita ngayon. Nakalabas na ng ospital si dating Executive Secretary Salvador Bingbong Medialdea. Ito ay matapos ang ilang araw na pagkaka-confine sa ospital sa The Hague, Netherlands. Ayon sa social media post ni Senator Bongo, matagumpay ang naging heart procedure kay Attorney Medialdea. Gayunpaman, kailangan muna nitong manatili sa The Hague ng 6 na linggo habang nagpapagaling bago payagang bumiyahe. Nagpasalamat ang senador sa lahat ng mga nagdarasal para sa kalusugan at agarang pagaling ng dating Executive Secretary. Hataw Balita ngayon. Iaapila ng Department of Justice ang desisyon ng Temor Court of Appeals ng pagbasura sa inig ng Pilipinas na extradition kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa DOJ Secretary Crispin Remulla, maghahain sila ng motion for reconsideration sa appellate court. Anya hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng Temor Court, lalo na at isa sa naging basihan ito sa pagbaliktad ng naunang desisyon ay dahil sa may death penalty sa Pilipinas. The motion for reconsideration, just the notion that we have a death penalty to